Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5. Quarter 3, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pakikitungo sa mga nakatatanda o elders anuman ang kanilang estado sa buhay. A. Nailalarawan ang sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. B. Naipaliliwanag na ang pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders ay alinsunod sa kanilang taglay na dignidad at sa mga mabuting naiambag sa sariling pagkatao o lipunan. C. Nailalapat ang sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o may gulang o elders. Unang araw. Balik-aral. Tukuyin ang magiging epekto ng sariling kilos mula sa emosyong magaganap sa mga halimbawang sitwasyon. Isulat ang masaya kung ito ay mabuting epekto. Isulat ang malungkot kung hindi. 1. Pagbibigay ng upuan sa mga nakatatanda. Sagot, masaya. 2. Hindi nakikinig sa mga payo ni lolo at lola. Sagot, malungkot. 3. Pagbibigay ng discount sa mga senior citizens. Sagot, masaya. 4. Pasigaw na hinihiling na alagaan sila dahil sila ay matanda. Sagot, malungkot. 5. Alalahanin ang mga matatanda sa tuwi-tuwi na. Sagot, masaya. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, pagpapakita ng pakikipagkapwa sa mga mas matanda at nakatatanda. Ikalawang mensahe, ugnayan ng sarili sa mga mas matanda at nakatatanda o may gulang. Ikatlong mensahe, matanda, mas nakatatanda, magalang. Mensahe pang tiebreaker, kung kinakailangan. Elders, elderly, respect. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng magalang sa mga mas matanda at nakatatanda o may gulang sa pamilya. Maaaring sagot, pagmamano o pagbeso sa mga magulang at lolo't lola tuwing umaga bilang tanda ng paggalang. Pinakamagandang sagot ng klase. Isulat kung kaninong sagot ito. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagkilala sa mga taong nakatatanda o may gulang. Pangkatang gawain, suriin at ayusin ang mga nakasulat upang makabuo ng mga natatanging layunin kung bakit mayroong batas na RA 9949. A. Ayusin ang 4 na meta cards upang makabuo ng isang pangungusap.
Sagot, to give full support to the improvement of the total well-being of the elderly and their full participation in society. B. Sagot, to recognize the rights of senior citizens to take their proper place in society and make it a concern of the family, community, and government. PPP-ST. Piliin at punan ang mga patlang ng sagot na tama. Isulat sa patlang ang mga tamang salita ng pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: kaibigan, lipunan, pagkain, sitwasyon, suporta. 1. Upang magbigay ng buong suporta sa pagpapabuti ng kabuuang kapakanan ng mga matanda at ang kanilang buong pakikilahok sa lipunan. 2. Upang kilalanin ang mga karapatan ng mga senior citizens sa kanilang lugar sa lipunan at gawin itong alalahanin ng pamilya, komunidad at pamahalaan. Pansariling gawain. Pag-aralan ang sumusunod na mga sitwasyon at sabihin kung paano mo kikilalanin at bibigyang parangal ang mga taong binanggit dito. 1. Umabot si Lola ng edad na 90. Sagot, bibigyan ko siya ng espesyal na handaan at card na may mensaheng pasasalamat at pagmamahal. 2. Na-promote si tatay sa trabaho. Sagot, babatiin ko siya at gagawa ng simpleng salo-salo o banner na may "Congrats, Tatay." 3. Magtatapos si Kuya sa kolehiyo. Sagot, pupunta ako sa graduation niya at magbibigay ng regalo bilang pagbati sa kanyang tagumpay. 4. Natanggap si ate sa trabaho. Sagot, babatiin ko siya at maghahanda ng maliit na sorpresa o sulat ng pagbati. 5. Magdidiwang ng Mother's Day. Sagot, bibigyan ko si nanay ng bulaklak at card at tutulungan siya sa gawaing bahay bilang pasasalamat. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng pakikipagkapwa o makipag-ugnayan sa mga nakatatanda. Pagtapat-tapatin. Mayroong mga dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng pakikipagkapwa o makipag-ugnayan sa mga nakatatanda. Nagbigay ng mga halimbawa tungkol dito ang manunulat na si Ronja Morning 2023. At nakalista ito sa 2. hanay. Tukuyin ang kahulugan nito sa unang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. 1. Hindi pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Sagot, E. Value your time. 2. Mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Sagot, appreciate what you have. 3. Responsibilidad at matuto sa mga pagkakamali. Sagot, B. Responsibility for your actions. 4. Igalang ang kanilang kaalaman, karanasan at karunungan. Sagot, respect your elders. 5. Pangangalaga at hindi binabalewala ang ating kalusugan at isipan. Sagot, C.
C. Take care of your health. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kagandahang loob at X naman kung hindi. 1. Pagsasabi ng po at opo sa nakatatanda sa iyo. Sagot? Check. 2. Pagsasawalang bahala sa iyong lola na may sakit. Sagot? X. 3. Pagsagot ng pabalang sa nakatatanda sa iyo. Sagot? X. 4. Pag-akay sa matandang tumatawid sa kalsada. Sagot? Check. 5. Pagbibigay kasiyahan sa mga matatanda. Sagot? Check. Iguhit naman ang bituin kung wasto ang ipinapahayag ng bawat sitwasyon at buwan kung hindi. 1. Bumibili ka sa tindahan. Nakita mo ang iyong lolo na bumibili rin. Hindi mo siya pinansin at umalis ka kagad pagkabili mo. Sagot? Buwan. 2. Biglang dumating ang iyong punong guro sa inyong silid-aralan. Binati niyo siya ng, "Eto na, principal." Yes. Sagot? Buwan. 3. Inuutusan ka ng iyong ate na pumunta sa iyong lolo para maghatid ng prutas. Pagdating mo sa bahay, sinabi mo na, "Magandang umaga po, lolo." Sagot? Bituin. 4. Isang gabi, nakadungaw si Ana sa kanilang bintana. Dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Nena, ang nanay ng kaklase niya. Binati niya si Aling Nena ng pasigaw na parang galit. Sagot? Buwan. 5. Binigyan ni Aling Ising ng regalo si Lucy dahil kaarawan nito. Natuwa si Lucy nang makita ang regalo at buong pusong nagpasalamat sa kanyang tita. Sagot? Bituin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng aral mula sa mga mas matanda o nakatatanda o may gulang sa pamilya na iyong natutunan sa kasalukuyang ginagawa. Isulat ito at sabihin kung kanino galing ang mahalagang aral. Sagot? Ang aral na natutunan ko ay ang magpasalamat palagi at huwag kalimutan ang Diyos sa lahat ng bagay. Ito ay galing kay nanay at hanggang ngayon ay ginagawa ko ito araw-araw. Pinakamagandang sagot ng klase. Pumili ng isa at isulat ang kanyang pangalan. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda. Nagbigay si Sentimental 2024 ng mga mungkahi at paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda sa wikang Ingles. Ayusin at isulat ang mga ito sa chart ng sunod-sunod at itapat ang kasing kahulugan nito sa wikang Filipino at ang halimbawang wastong gawi ng mga ito. Ilagay ang mga sumusunod sa tama nitong kahanay, katugma at kaugnay sa chart. A. Adopt a pet. B. Bigyan ng maayos na transportasyon. C. Enjoy meals socially. D. Hayaang gumamit ng social media at teknolohiya. E. Ilahok sa mga lokal na aktibidad. F. Incorporate social media and technology. G. Kapag sama-sama, lalo na sa pagkain, magiging masaya, hindi mararamdaman ng matanda na sila ay nag-iisa. H. Kumain ng sama-sama at kasama sila. I.
Kung kayang magmaneho ng sasakyan ay hayaan upang maramdaman nila ang sariling kakayahan sa pagsundo at paghatid. J. Mag-ampon ng alagang hayop. K. Masayang may tapat na alaga dahil ikaw ay maalagaing amo sa kabila ng kanilang edad. L. Pagsali sa mga social events o volunteer groups upang mayroon silang isang bagay na inaasahan at magiging bahagi ng bawat linggo. M. Pagtawag o makipag-video chat sa mga miyembro ng pamilya at kapwa matatanda o senior citizens. N. Participate local activities. O. Provide reliable transportation. Unang column, mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda sa wikang Ingles. Sagot, A, C, F, N, O. Ikalawang column, kahulugan nito sa wikang Filipino. Sagot, J, H, D, E, B. Ikatlong column, halimbawang wastong gawi. Sagot, K, G, M, L, I. Mula sa talakayan ng pagproseso ng pag-unawa, pumili ng isa mula sa 5 paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakakatanda. Paano mo ito tunay na isasagawa sa iyong tahanan? Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Unang column, paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakakatanda. Ikalawang column, pagsasagawa sa tahanan. Halimbawang sagot, enjoy meals socially. Tuwing oras ng pagkain, sisiguraduhin kong kasama ko si lolo at lola sa hapagkainan. Makikipagkwentuhan ako sa kanila at makikinig sa kanilang mga kwento. Sa ganitong paraan, mararamdaman nila na sila ay mahalaga at hindi nag-iisa sa aming pamilya. Rubric sa pagmamarka. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng isang mungkahi at paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakakatanda na binigay ni Sentimental 2024. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Rubric sa pagmamarka ng drawing o larawan. Ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. 1. Ang presensya ng mga matatanda ay mahalagang bahagi ng komunidad. Sagot, tama. Dahilan, dahil marami silang karanasan at karunungan. 2. Hindi pinagtibay ng batas o RA 9994 ang kahalagahan ng mga matatanda. Sagot, mali. Dahilan, may batas na RA 9994 para sa kanila. 3. Ang mga pangangailangan ng matatanda ay dapat bigyan ng pansin at malalim na pang-intindi. Sagot, tama. Kailangan nila ng pag-aalaga at malasakit. 4. Sa Pilipinas lang binibigyan ng pagpapahalaga ang mga matatanda at wala sa ibang bansa. Sagot, mali. Pinapahalagahan din sila sa ibang bansa. 5. Samahan ang mga matatanda sa kanilang pag-alis at mga lakad dahil ikaw ang magbabayad ng mga gastos. Sagot, mali.
Hindi pera ang dahilan, kundi malasakit. Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Sagot, natutunan ko na dapat maging magalang at mapagmalasakit sa mga nakatatanda, tulad ng pakikinig sa kanilang payo at pagtulong sa kanila sa pang-araw-araw na gawain. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Sagot, minsan hindi ako agad nakikinig o tumutulong kapag may inuutos ang matatanda, kaya sisikapin kong maging mas masunurin at maagap sa pagtulong sa kanila. Pagsusulit, PS 143. Pagsulat ng salaysay ng isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Pumili ng isang pangungusap at bumuo ng sanaysay. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Upang magbigay ng buong suporta sa pagpapabuti ng kabuuang kapakanan ng mga matanda at ang kanilang buong pakikilahok sa lipunan. Halimbawang sagot, upang magbigay ng buong suporta sa pagpapabuti ng kabuuang kapakanan ng mga matanda, dapat silang tulungan at pahalagahan sa araw-araw. Ang pagbibigay ng oras, paggalang at malasakit sa kanila ay pagpapakita ng mabuting asal. Sa ganitong paraan, mararamdaman nila na sila ay mahalaga at patuloy na bahagi ng ating lipunan. Upang kilalanin ang mga karapatan ng mga senior citizens sa kanilang lugar sa lipunan at gawin itong alalahanin ng pamilya, komunidad at pamahalaan. Sagot, upang kilalanin ang mga karapatan ng mga senior citizens sa kanilang lugar sa lipunan, dapat silang bigyan ng respeto, pag-aalaga at paggalinga. Mahalaga na ang pamilya, komunidad at pamahalaan ay magtulungan upang masiguro na sila ay nabubuhay ng maginhawa at masaya. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang tunay na kabutihang asal at pagpapahalaga sa mga nakatatanda na naging bahagi ng ating paglaki at lipunan. Rubric sa pagmamarka. Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS from o Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!